Pabor ka ba sa Pax Silica? Yes po, yan po yung mga messages sa akin. Kung pabor daw po ba ako sa Pax Silica. May mga followers tayo kung ano daw po ang aking pananaw sa Pax Silica. Kung ako po ang tatanungin ninyo, kasi hindi po ako pabor. Hindi ako pabor sa Pax Silica. Dahil nga po, kung marami po siyang marami siyang disadvantage kesa doon sa advantage na sinasabi nila na pag-iiwanan na tayo ng teknolohiya. So at least maging isa tayo sa mga isa sa mga bansang advantage na, diba, when it comes to technology. Pero yung too much technology po is nakakasira kagaya nung nangyayari sa AI, di ba? Hindi, lalo na kung mahina po ang iyong observation, yung hindi mo alam kung ano yung AI sa natural video or photo. So marami pong naloloko, di ba? Marami nang nabubudol, naloloko doon sa AI. Kasi nga, karamihan, lalo na doon sa mga liblib na lugar, hindi na nila alam kung ano yung AI. Hindi nila alam kung ano yung totoong video and yung mga pictures na nagkalat. Pangalawa po, yung source of energy ang pangunahing kailangan ng mga tao. Water, electric, di ba? Iba nga pati hangin eh. Isipin nyo, yung hangin nga po, binabayaran na natin ngayon, di ba? Kaya nga tayo may mga AC. Yung tubig na libre, binabayaran na rin natin yan. Kailangan natin ng mineral water, clean water, kaya nga meron po tayong mga, hindi na tayo umiinom sa mga tap water. Ano pa ba? Kuryente, binabayaran po natin. Isipin nyo, yan yung mga natural energy na kailangan libre pero binabayaran na ng mga tao, ng human. So, ito pong Pax Silica, napakarami pong tubig. 24 oras po ang daloy ng tubig. Ang tubig at ang kuryente nakakainin ng Pax Silica. Dahil lamang sa teknolohiya. Yan po ang pangunahing pangangailangan ng mga tao, especially po tayo po ay hindi mayamang bansa. Ang dapat natin unahin yung pangangailangan ng mga Filipino. So hindi po ako pabor sa Pax Silica. Kung pwede siyang itigil, i-stop hanggat maaari, kasi gagawin yan sa diba, sa Pampanga, itatayo sa Tarlac yata. So hindi po ako pabor, and nag-research po ako ng konti sa mga ibang bansa na tinanggap yan. Alam nyo, yung mga lumalabas doon sa mga dahil nga wala na pong lumalabas doon sa mga faucet nila, kinakalawang, di ba? Delikado. Kaya baka matuyot po kasi hindi po natin pwedeng sabihin na napakalawak ng dagat. Hindi naman po natin naiinom ang tubig sa dagat. Kailangan pa po yung linisin. So, saan po nila kukunin yan? Dapat may sarili po silang tubig na sila ang naglilinis, yung from sea, na sila mismo ang ang maglilinis ng tubig na yan para isupply nila sa mismong malawak, napakalawak po niya, na ilang hektarya yung Pax Silica na yan. Para ano ba yan? Computer hub or technology hub. Napakalawak po. So kung ako po tatanungin nyo, hindi po ako pabor. Sisira po sa ating kalikasan. Sa ating, baka matuyot po yung mga katubigan natin dahil dyan po sa Pax Silica na yan. So hindi po ako pabor. Kayo po, para sa akin, it's a big no. Ako po ay nature lover po ako. Mas gusto ko manirahan sa province. So kung gagawin niya sa probinsya ng Tarlac, tapos sisirain nila yung kalikasan, matutuyot ang mga, saan nila kukunin yung kanilang water, yung tubig, yung elektrisidad, pag nga di ba nagba-brown out pa, saan po nila lahat kukunin yan? So hindi ako pabor. If possible na i-stop siya. Maraming kawawa ang mga Pilipino dahil lang sa teknolohiya
Okay, okay naman tayo, 'di ba? Ano pa nga pa bang improvement ang gusto nila? Okay na. Okay na konting enhancement, improvements, mag-a-adapt tayo pero hindi na kailangan ilagay pa sa mismong Pilipinas ang Paxilica. It's a big no. I-research niyo po yung bad effect ng Paxilica in other country. I-ano niyo lang 'yan. I-YouTube ninyo. So makikita niyo po diyan yung mga videos ng yung mga country na tinanggap yan pero ngayon nagdurusa yung mga mamamayan. Diba? Effect ng, i-type nyo lang, Paxilica effect in other country.